Kinabahan si Red nang mapadako ang atensyon ng nobyang si Nika sa estante ng mga mamahaling bags. Wala siyang budget para doon. Ang tanging laman lang ng wallet niya ay ang pambili ng gamot ng may sakit na ina. Kasalukuyan silang nasa department store ng mall. Bibili lang sana siya ng gamot ng ina sa pharmacy nang makita siya ni Nika habang binabaybay niya ang makitid na eskinita sa lugar nila. "Red, ayun oh!" Turo ni Nika sa kulay itim na bag. "Gusto ko yun!" Sabay hila nito sa kanya. Napakamot ulo na nga lamang siyang sumunod sa babae. Kaso babe, wala akong pera ngayon eh." Nahihiyang sabi niya sa nobya. Kaagad naman itong napasimangot. "Ano ba yan?" Reklamo nito. "May dala ka namang pera, di ba?" Nakataas ang kilay na sabi niya. "Meron nga pero para sa gamot ng nanay to." Nahihiyang sambit niya. Nahihiya siya sa nobya dahil sa tuwing lalabas sila ay wala siyang pera kaya naman palagi itong nagrereklamo. "Bilhan mo na kasi ako, ibabalik ko na lang bukas." Sabi pa nga nito. Sabay kuha ng pitaka sa likuran ng suot niyang pantalon. "Babe, hindi pwede. Kailangan ni nanay makainom ng gamot ngayon." Akmang kukunin niya ang wallet ngunit iniwas ng babae ang wallet sa kanya. "O kita mo na, may 5,000 ka palang tinatago dito eh. Huwag kang mag-alala, babayaran ko to bukas." Sagot nito sa kanya habang kinukuha ang pera sa wallet. Lumapit ang babae sa cashier upang bayaran ang bag. Patay, anong ipambibili niya ng gamot ng nanay niya? Lulugulugong umuwi sa bahay nila si Red na walang dalang gamot. Naiinis siya sa sarili dahil hindi niya nagawang pigilan ng nobya. Halos 3 taon na ang relasyon nila, ngunit hindi niya maramdaman ang pagmamahal nito sa kanya. At sa tuwing lumalabas sila ay panay ang pabili nito ng kung ano-ano. At kung hindi naman niya pagbibigyan ay kung ano-ano naman ang sinasabi nito, kung hindi naman ay nagtatampo, naabutan niya ang pangbunghalit ng ubo ng kanyang nanay. Sunod-sunod yun kaya lalo siyang nakaramdam ng awa dito at tinis sa sarili. Dali-daling lumabas ng bahay si Red at tinungo ang bahay ng kapatid ng nanay niya. Manghihiram na lang muna siya at didiskarte. "Hay nako Red, wala akong pera. Alam mo namang marami din akong gastusin. May pinapaaral ako. Bakit hindi ka nalang maghanap ng trabaho? Abay, ang laki ng pangangatawan mong lalaki ka." Reklamo nito sa kanya habang nakapamewang sa tarangkahan ng bahay nito. Sabi na nga ba, sermon na naman ang aabutin niya sa tiyahin. "Chang, naghahanap naman po ako ng trabaho eh." Aniya rito. "Lumayas ka nga riyan sa harapan ng bahay. Abay, nagtitinda pa ako ng fishball. Baka malasin." Wika pa nga nito habang nakapamewang pa rin. Kaya napatras siya at nagbigay daan dito. Laglag ang balikat niya habang naglalakad pabalik, balik sa kanilang barong-barong. Nang makasalubong niya si Art, "Uy Red, kamusta? Nakahanap ka na ba ng trabaho?" Tanong nito at may hawak itong bola kaya alam niyang pupunta ito sa court. "Hindi pa nga eh. Baka may alam ka Art. Ipasok mo naman ako." Nalungkot niyang sabi. "Oo, sakto hiring ang kumpanya namin ng graphic designer. Baka gusto mo. Nakatapos ka naman ng kolehiyo, di ba? Malapit naman doon ang pinag-aralan mo." Tanong nito sa kanya habang pinapaikot sa daliri ang hawak na bola. "Oo, kahit ano, kailangan na kailangan ko talaga ngayon ng trabaho eh. May sakit si nanay. Hirap naman ako makahanap ng trabaho kaya kahit ano papasukin ko. Kahit pa kargador okay sa akin." Saad niya sa kaibigan. "Oo nga, balita ko din may sakit ang nanay mo." Dumukot ito sa bulsa at nilabas doon ng 1,000. "O heto, gamitin mo muna yan. Pampusta ko sana yan sa basketball pero sa'yo na." Sagot nga ni Art bago siya inakbayan at hindi na tumuloy sa court. "Salamat dito Art ah." Tanging nasabi na nga lamang ni Red. "Halika, sumama ka sa akin sa bahay para masabi ko sa'yo kung ano ang kalakaran sa trabaho." Sagot nito sa kanya. Kinabukasan, maagang nagising si Red ngayong araw, mag-a-apply siya sa kumpanya na pinapasukan ni Art.
Ngunit pagdating doon ay wala ng bakante sa posisyon na sinasabi ni Art kundi janitor nang natira. Bago siya umalis ay hinanda muna niya ang kakailanganin ng ina. Bumili na nga rin siya ng gamot para dito. Marami nang nakapasok at qualified sa trabaho, kaya ang bakante na lang sa amin ay janitor. Sugot nga sa kanya. Saglit siyang nag-isip. Wala pong problema, basta po trabaho, go ako. Okay, kung gano'n ay pasok ka na. At bukas din ay pwede ka nang magsimula. Sabi nga nito. Noong nakaraang araw, umano ang mga ito nakahanap ng mga bagong empleyado at tanging janitress at janitor na nga lang ang kailangan nila. Hello, good morning po. May bakante pa po ba? Makakahabol pa po ba ako? Tanong ng isang maganda at matangkad na babae. Kadarating lang nito kaya medyo pawisan pa. Meron, janitorial position. Sabi ng interviewer. Go na ako dyan, sir. Kahit anong trabaho naman po, papatusin ko. Palaban na sagot ng babae. Sinulyapan siya ng babae at ngumiti ito. Tipid naman siyang gumanti ng ngiti dito. Agad ding nakapasok ang babae, kaya tuwang-tuwa ito habang naglalakad sila sa pasilyo palabas ng building. Kinakausap pa nga nito ang sarili dahil sa labis na kasiyahan. Hay, salamat at nakahabol pa. Maya-maya ay habang naglalakad sila, itinaas pa nga nito ang dalawang braso na animoy inaantok. Ang aga-aga ko nagising para dito. Painat-inat na sabi nito at humikab pa. Kaya biglang pumutok ang butones ng suot nitong long sleeve. Kaya lumitaw ang malaki at malusog nitong cocomelon. Agad naman itong tinakpan ng mga palad ng babae at lumingon sa paligid. At dahil sila ang pinakahuling nag-a-apply, kaya sila na lang ang natira. Umiwas siya ng tingin at pumasok sa elevator. Nagmamadali naman itong sumunod kaya nakaramdam siya ng awa dito. Nakayakap ito sa sarili ngunit hindi sapat yun para hindi niya makita ang kulay itim nitong bra. Hinubad niya ang suot na jacket at paiwas ang tingin na inabot dito. Salamat, sagot ito sa kanya. Ibabalik ko na lang pag nagkita tayo sa trabaho, sabi nito at tumango na nga lang siya rito. Ang tipid mo namang sumagot. Ano, wala ka bang dila? Wala ka bang bibig? Sunod-sunod na tanong ng pilyang babae dahilan upang lingunin niya ito. Sakto namang sinusuot nito ang jacket kaya bahagya itong nakaliyad. Kaya mabilis siyang pumaling sa kabilang panig. Naghuhumiyaw naman kasi ang malulusog na kokomelo ng babae. Ay sus, kunwari ka pa. Asar nga ulit ng babae kay Red. Nang bumukas ang elevator at lumabas nga siya at hindi na nga nilingon pa ang babae. Ang suplado naman. Che! Narinig niyang saad nito. Kaya umiling na lang siya. Nakaramdam ng pagkalam ng sikmura si Red. Tanging pamasahe lang ang meron siya. Napahawak na lang siya sa tiyan at tumunok ng laway. Mabubusog na siya roon. Magtitiis na lang muna siya. Sa bahay na lang siya kakain, kaya tiniis niya ang gutom hanggang makauwi. Nay, kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Red sa ina nang makarating. Noong nakaraang linggo ay nalaman nilang may pulmonya ito dahil sa paglalabada nito sa kung saan-saan. Okay lang anak, wag mo akong intindihin. Nakainom na rin ako ng gamot. Saad nito habang inaatake ng pag-ubo. Kamusta ang pag-a-apply mo ng trabaho? Utal pa nga nasabi nito habang hinihingal. Ayun nay, may trabaho na ako. Janitor po sa isang malaking kumpanya. Okay naman po ang sahod kaya mabuti na rin po to. Ganyan talaga anak. Kapag nag-uumpisa pa lang dapat mag-umpisa sa pinakamababa bago makamtan ang rurok ng tagumpay. Yan ang tatandaan mo. Tama yan. Huwag kang mamimili ng trabaho dahil hindi habang panahon ganyan ka anak. Tandaan mo yan. Nakikita tayo nang nasa itaas. Magdasal ka lang sa Diyos. Wika nga ng ina. Nay, hindi naman po ako namimili ng trabaho. Basta marangal at matino, okay po yun. Tsaka basta po para sa inyo gagawin ko ang lahat. Lalo na sa kalagayan mong yan. Hindi ko po kailangang mamili ng trabaho. Sagot nga ni Red sa ina habang nagsasalang ng sinaing. Dahil kanina pa nga siya nagugutom. Pagkatapos maghapunan ay naglakad si Red papunta sa bahay ng girlfriend. Malayo pa lang ay kita na nga ni ito habang kausap ang isang lalaki.
Yumakap pa nga ito bago sumakay sa kotse ng lalaki. Nakita pa nga niyang dumukwang ang nobya sa bintana ng kotse. Nakatalikod si Nika kaya hindi niya alam kung anong ginagawa nito. Pero hindi niya maiwasan na hindi mag-isip. Pakiramdam niya kasi ay naghahalikan ng dalawa. Kumaway pa ito nang makaalis ang sasakyan. Sino yun? Nakakunot noong tanong niya. Ayon, pinsan ko, bumisita dito sa amin. Sagot lang naman ni Nika. Napatitig siya sa nobya. Pakiramdam kasi niya ay nagsisinungaling ito pero pilit niyang binaliwala yun dahil matagal na nga niya itong nobya kaya bakit siya mag-iisip ng hindi maganda. Nang yumakap ito sa kanya ay nalusaw ang nararamdaman niyang selos kaya nauwi sa harutan. Hi Pogi! Nagulat si Red sa biglang pagkalabit sa kanya ng babae kahapon. Ang nag-a-apply din. Tumingin ito sa name tag niya. De Armas? Wow! Apelyido palang kargada na. Ano naman ang pangalan mo? Pangungulit pa nga ng babae. Red. Maikli at seryosong tugon nga lamang ito. Kasalukuyan silang nasa locker at naghahanda sa oras ng pagpasok. Red? Wow! Bagay na bagay sa apelyido mong mapulang kargada. Tumatawang sabi ng pilyang babaeng sobrang kulit. Bago pumunta sa locker nito. Pre, mukhang type ka. Bulong ng isa nilang kasamahan. Kahit ngayon lang niya ito nakasalumuha ay mukhang mabait naman to. Kapag nagpakita ng motibo, patulan mo na. Sayang ang ganda pa at kutis porselana. Natatawang halos pabulong na sabi nito para hindi marinig ng babae na ngayon ay busy na nga. May girlfriend na ako pre, kaya hindi na pwede. Matapat niyang tugon. Wow, loyal, may ganyan pa pala ngayon. Bulalas nito. Mag-alas 8 na, galaw-galaw na kayo dyan. Sigaw ng mas nakataas sa kanila. Kaya isa-isa na nga silang lumabas. Dahil sanay sa hirap ay hindi naman nahirapan si Red. Ngunit napapansin niya ang hirap sa pagtatrabaho. Lalo na nang makita niya ang babaeng may malaking cocomelon. Hindi niya alam ang pangalan nito. Hindi niya tinanong dahil hindi naman siya interesado. Ngunit napukaw nito ang atensyon niya. Nakaramdam siya ng awa dito. Hirap na hirap ito sa pagmamop. Marahil nabibigatan pero magaan lang naman yon kaya nilapitan niya ito. Okay ka lang? Tanong niya. Mukha ba akong okay? Nakaismid na sabi nito. Kung kanina ay mapang-akit ito ngayon naman ay ang taray na. Mga babae talaga pag mag-iba ng mood. Ganito kasi yan. Dapat, swabe lang ang paghagod mo sa handle ng mop para hindi na nagmumukhang nahihirapan. Sabay agaw niya nga dito. Kainis naman kasi itong sininong. Ang dami-daming pwedeng ipagawa sa akin. Bakit dito pa ako nilagay? Halos pabulong na reklamo ng babae. Ano yun? May sinasabi ka? Tanong nga ni Red. Wala akong sinasabi. Nagsasalita ka naman pala eh. Akala ko kasi pipi ka. Sigaw pa nga ng sigang babae. Hoy kayong dalawa. Kabago-bago nyo dito ay ang iingay nyo. Sita sa kanila ng isang lalaki. Ito ang supervisor nila at may hawak sa kanila. Wala sir, tinuruan ko lang. Aniya, sa lalaki. Inis naman at palihim na inismiran ito ng babaeng nagngangalang si Tessa. Ang makulit na janitress. Tumalikod siya at naghanap ng ibang mapupwestuhan. Ngunit nakasunod ang babae sa kanya. Oh, bakit sumunod ka? Mapapagalitan tayo niyan sa ginagawa mo eh. Tessa nga pala ang pangalan ko. Imbes ay isagot nito sa kanya. Oo na, bumalik ka na dun sa pwesto mo. Taboy ni Red kay Tessa. Sabay tayong mag-lunch mamaya, pati dinner sagot ko na. Wika ni Tessa. Hindi na nakasagot si Red at umalis na nga lamang ito. Naiiling na nga lang siya sa kakulitan ng babae. Nang sumapit ang break time, ay tinotoo nga ni Tessa ang sinabi. Hinila siya nito patungo sa kantin. Nakakahiya, pwede naman na, hindi mo na ako hilain eh. Kamot ulong saad niya dito. Para hindi ka na makatanggi pa. Lumapit ito sa cashier upang bayaran ang mga in-order nila. Nakaramdam si Red ng hiya dahil si Tessa ang nagbayad. Pero 100 pesos lang ang pera niya, pamasahe niya yon at 600 pesos ang bill nila. Ang dami naman kasi nitong in-order na ulam.
Halos pareho nilang hindi nagalaw yun kaya pinabalot yun ni Tessa at ibinigay sa kanya kahit nakakababa ng pagkalalaki ay nilunok na nga lang niya ang pride. Sigurado kasi siyang wala silang ulam ng nanay niya mamayang gabi. Hindi na importante ang kahihiyan niya. Ang importante, may makain ang nanay niya. May baon siyang kanin pero iinitin na lang niya yon mamayang gabi o kaya isasangag. Pagdating sa bahay ay kaagad niyang inasikaso ang pagkain ng ina. Naawa siya dito dahil mag-isa na lang ito sa bahay. Walang kasama kapag nasa trabaho siya. Minsan ay ibinibili na lang nga niyang ina sa ilang kapitbahay. Bago naman siya umalis ng bahay, ay tinitiyak muna niya ang pangangailangan ng ina bago siya umalis ng umaga. Nagluluto siya ng almusal hanggang pananghalian ng nanay niya. Mabilis na nasanay sa trabaho si Red. Isang buwan na ang nakalipas, nakasahod na nga rin siya sa wakas. Ngunit habang busy siya sa trabaho, ay napansin niya ang ilang pagbabago sa nobyang si Nika. Madalas itong nasa labas kasama ang mga kaibigan nito. May chismis pa nga na may sinasamahan itong isang mayamang lalaki. Ayaw niyang paniwalaan dahil mahal niya ito. Kahit may kaartehan ng nobya at kasamaan ng ugali ay hinayaan na lang niya. Kahit ang pangarap nito ay makapangasawa ng mayaman na ahon dito sa hirap. Hoy, tulala ka na naman. Halika, kain tayo, Red. Untag sa kanya ni Tessa. Saka ano na naman yung ulam mo? Kakasahod mo lang, tuyo at mantika na naman ang ulam mo. Puna ni Tessa. Dahil sa sinabi niya ay nakiusyosa naman ang ilan nilang katrabaho. Pulubi yata tong si Red, kakasahod lang. Toyo at mantika na naman ang ulam. Abay noong nakaraan naman, ay daing na tuyo, puro ka talaga. Daig mo pa may isang dosenang binubuhay ah. Kansyaw ng kasama nilang si Alegre. Kaya nakitawan na rin ang iba pa. Kaya sinamaan ng tingin ni Tessa ang mga ito. Bully talaga sila. Madalas siyang kansyawan ng mga to dahil sa sobra niyang pagtitipid. Nagtitipid siya para sa nanay niya. Gusto niya itong dalhin sa ospital. Dahil habang tumatagal ay lumalala ito. Hindi na umeepekto dito ang mga gamot nito sa pulmonya. Halika na, Red. Muling yaya ni Tessa. Umiling siya. Okay na ako dito, Tessa. Sanay naman ako eh. Anong okay ka riyan? Ngunit hindi siya nagpatinag sa babae. Wala siya sa mood ngayon dahil sa problema niya. Dagdag pa ang mga kasama nila na hindi yata nagsasawang asirin siya at laitin. Ano bang problema mo? Tanong na nga lamang ni Tessa at umupo na nga lamang rin sa tabi niya. Wala. Maikling sagot ni Red. Pwede mo namang ishare sa akin eh. Pangungulit na naman ng babae. Wala ka pa ring pagbabago? Ang kulit-kulit mo, Tessa. Pabuntong hiningang sabi nito. Kung ayaw mong sabihin, di wag, kakain na lang ako mag-isa. Padabog na saad ni Tessa at tumayo na nga ito at umalis. Kaya sinundan na nga lang niya ng tingin ang makulit na babae. Nagulat si Red nang paglabas niya sa gusali ay nakita nga niya doon ang girlfriend na si Nika at masayang nakikipag-usap sa vice president ng kanilang kumpanya. Laking gulat niya sa nalaman na magkakilala ang dalawang ito. Naisip niyang mag-apply din doon ang babae, tulad naman niya ay tapos din ito. Ang pagkakaiba nga lang ay hindi siya tumitigil sa paghahanap ng trabaho. Si Nika naman ay mas piniling tumambay at umasa sa magulang kung minsan ay sa kanya ito umaasa. Pogi, sinong tinitignan mo riyan? Nang lumungon siya ay si Tessa yon. Hinawakan siya nito sa balikat at tinakbayan. Pasimple niyang kinuha ang mga kamay ng babae bago tumingin sa gawin ng nobya. Baka makita ni Nika kaya nag-alala siya. Wala na doon si Nika nang tumingin siya, maging ang boss nila ay wala na rin doon kaya nagpalingalinga siya. Hoy, may hinahanap ka ba? Hinawakan ni Tessa ang pisngi niya at hinarap sa babae. Wala. Bakit nandito ka na naman? Nakasimangot na sabi niya sa dalaga. Hinihintay ko ang sundo ko. Himutok nito na parang naiinip na nga. Sino boyfriend mo? Wala sa loob na tanong ni Red kay Tessa. Oh, bakit mo tinatanong? Akala ko ba hindi ka interesado sa akin? Nakangusong sabi pa nga ng babae na tila nangaasar pa. Hindi naman talaga.
Sagot ni Red. Umiwas siya ng tingin sa babae. Tumingin sa parking lot. Napaunat si Red sa pagkakasandal sa pader. Tinanggal ang mga kamay sa bulsa nang mapansin niyang palabas ng building si Nika habang naka-abresyete pa sa boss nilang si John Forteza. Kunot noo siyang napasunod ng tingin dito at naglakad palapit sa mga ito, ngunit mabilis din itong nakaalis. Nakasunod naman sa kanya ang nagtatakang si Tessa. Kilala mo yung babae or si John Forteza ang tinitignan mo? Sabi nga ni Tessa habang nakatingin sa nakaalis ng sasakyan. Hindi niya pinansin si Tessa at naglakad na nga lamang si Red patungo sa sakayan ng jeep. Nang may sasakyang huminto sa tabi, harapan nito. Red, sabay ka na sa akin, ipahatid kita. Sigaw nga ni Tessa kahit hindi pa naman siya nakakalayo. Umiling siya dito. Sumakay ito sa kotse. Sakay na, sige na Red. Pangungulit na naman ni Tessa. Magji-jeep na lang ako. Mahinang tugon naman niya. Tumingin siya sa driver's seat, isang matandang lalaki ang naroon. Mukhang may sugar daddy si Tessa, kaya palagi itong may pera at may sundo pa. Kainis ka. Sige manong, alis na tayo. Utos ni Tessa sa driver. Nakasunod ang tingin ni Red sa mga ito at naiiling na nga lamang. Nagtataka siya. Bakit kailangang pumasok ng babaeng yun bilang janitress? Tapos may sundong ganun. Pagdating sa bahay ay naabutan niyang nagbubunga nga ang tiyahin niya. Ano ba namang to? Mira, pati ako na peperwisyo sa'yo. Marami pa akong gagawin. Inis na saad nga nito. Kaninang umaga, nakiusap si Red sa tiyahin niya upang silipin naman ang nanay nito. Chang, tawag nga ni Red dito. Nakasimangot itong lumingon sa kanya. Mabuti naman at dumating ka na. Nakakainis dyan sa nanay mo eh. Tungayaw nga nito. Dumukot siya sa wallet ng 500 pesos at tinabot dito. Agad namang nagliwanag ang mukha ng tiyahin dahil doon. Ayun, nabawasan na naman ang ipon niya. Salamat dito Red. Magpasabi ka lang kung pababantayan mo si Mayra bukas ha. Tuwang-tuwa na sabi pa nga nito at bago lumabas. Nang makita niya ang ina, ay nagpapahid dito ng luha. Nay, umiiyak ka ba? Ano bang sinasabi ni Chang? Tanong nga nito. Hindi anak, hindi naman ako umiiyak. Okay lang naman ako. Hindi mo naman ako kailangang pabantayan kaya kaya ko ng sarili ko. Tugon ng ina, napilit ng umiti. Napabuntong hininga na nga lamang si Red. Naisip nga nito, kung medyo nakakaluwag-luwag nga lang sana sila, hindi sila aapihin ng ganito. Nay, pasensya ka na. Kailangan ko kasing magtrabaho kaya inaasa ko kayo sa iba. Anya rito na naaawa. Ako nga dapat yung humingi ng pasensya anak. Pasensya ka na. Hindi ko naman ginustong magkasakit ako. Hiyang-hiya na nga ako sa'yo anak eh. Sagot ng ina. Hindi na nito napigilan ang mga luhang nag-uunahang pumatak. Ano ka ba, Nay? Bilang anak mo, responsibilidad kita. Walang ibang tutulong sa'yo kundi ako. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, Nay. Huwag kang mag-alala. Ipapagamot kita sa ospital para mabigyan ka ng tamang gamutan. Naiiyak na sabi ni Red. Awang-awa siya sa ina. Salamat anak ha. Napakaswerte ko talaga sa'yo. Sobrang bait mo. Nay, kung humingi na lang kaya tayo ng tulong sa tatay ko. Umiling ang ina niyang si Aling Mira nang marinig yun. Hindi anak, kinalimutan na tayo noon. At isa pa, may ibang pamilya na siya. Malalim na napabuntong hininga si Red. Simula ng bata pa siya, ay hindi pa nga niya nakikita ang ama. Ang sabi ng nanay niya ay ubod ito ng yaman. Kaya ayaw ng mga magulang ng tatay niya sa kanyang ina. Dahil isa lamang hamak na katulong ang nanay niya noon. Yun ang sabi ng mga taong mapanghusga. Kinabukasan ay day off niya. Kaya isang tambak ang labahin niya. Ayaw naman niyang magpalaba dahil nagtitipid siya, kaya siya na mismo ang gumagawa at lahat ng gawaing bahay. Nang matapos siya sa lahat ng gawain, ay naisip niyang pasyalan ang kasintahan. Naku, wala dito si Ate Nika, maagang umalis eh. Sagot ng kapatid nitong si Gina. Ganun ba? Anong oras kaya uuwi? Tanong nga niya. Hindi ko alam Kuya Red. Sagot naman ito.
Umalis si Nika naghanap ng magandang kapalaran. Singit ng ina ni Nika. Nasa tono nito ang pagkainis at pagkadisgusto sa kanya. Nag-a-apply po ba ng trabaho? Tanong nga ni Red. Bakit naman magtatrabaho si Nika? Kung pwede naman siyang maghanap ng mayaman na aahon sa kanya sa hirap. Di tulad sa'yo, gantang lalaki lang ang meron pero butas naman ang bulsa. Muwi ka na nga. Sabi ng ina ng nobya sabay talikod nito. Tila napahiya naman si Red sa sinabi ng nanay ni Nika. Kaya nagsumikap siya para mabigyan ng magandang kinabukasan si Nika. Kahit alam niyang may kaartehan ito at may kagaspangan ng ugali, ay nagtitiis siya dahil mahal niya ito. Kahit lagi niya lang nabubutas ang bulsa niya kapag ito ang kasama niya. Kuya, pasensya ka na. Saad naman ni Gina. Pakisabi na lang sa kanya na pumunta ako. Bilin niya sa dalagita. Sige kuya, sasabihin ko kay ate pagdating. Umalis na nga siya at binaybay ang daan pabalik sa bahay nila na hindi naman kalayuan sa bahay ng nobya. Ilang linggo na kasi silang hindi nagkikita nito. Madalas itong wala at hindi na rin pumupunta sa bahay nila. Kinabukasan maaga siyang pumasok. Sa elevator na kasabay niya si John Forteza. May kausap ito sa cellphone at pamilyar sa kanya ang boses. Nang ibinaba nito ang cellphone ay nahuli nga siya nitong nakatitig dito. Ang sama mong makatingin na. May inis sa boses na sabi nga ni John Forteza. Nabigla naman si Red sa sarili at na-realize. Nakakunot noo kasi siyang nakatitig dito at naisip niya kung bakit sila magkakilala ng lalaki. Sorry sir, nabigla lang po ako, hindi ko sinasadya. Paghingi na nga lamang ng paumanhin ni Red. Dito ka nagtatrabaho? Inis na tanong ng lalaki. Opo, magalang niyang sagot. Saan? Sa janitor po na section. Janitor. Kaya pala walang respeto at hindi marunong gumalang ng privacy ng ibang tao. Bulalas nito. Akala mo ba? Hindi ko napapansin ang pagtitig mo sa akin habang may kausap ako sa telepono? Pasensya na po, hindi ko po sinasadya, sir. I'm warning you. Sabi nito bago bumukas ang elevator. Dinuro muna siya nito bago naglakad. Ano yon? Bakit ka dinuro nun? Kunot noong tanong ng palaban na si Tessa nang makasalubong nga niya ito. Wala. Sagot na nga lamang niya sa babae at nagpatiuna na nga siyang naglakad. Tumingin pa ito sa nakaalis ng si John habang nakasunod sa kanya. Alam mo, napapansin ko lagi kang malungkot. Wala ka sa sarili mo. Bakit ba ha? Usisa ng babae habang nagtutulak sila ng garbage cart. Huwag mo akong intindihin. Maikling sagot lamang ni Red. Hoy, kaibigan mo naman ako kaya sige na. Pwede mo akong sabihan ng mga problema mo. Pwede mo akong ituring na best friend. Huwag mo lang uutangan ha. Pabirong sabi nito na ikinangiti niya. O ayan, mas gwapo ka kapag nakangiti. Nai-inlove ako kapag ganyan ka. Sabi nga ng umungusong babae. Puro ka naman biro Ang nanay ko kasi may sakit. Hindi ko maipagamot. Sagot nga ni Red kay Tessa. Bahagya naman itong natigilan sa sinabi niya at saglit na nag-isip. Magtrabaho na nga tayo, baka mapagalitan na naman tayo. Wika nga niya rito. Termas, tawag ka ni Sir John, doon ka raw maglilinis sa office niya. Sabi nga ni Alegre. Nagkatinginan sila ni Tessa. Teka, bakit doon ma-assign si Red? May ibang team na nakalagay doon Inis na saad ni Tessa. Bumaling nga ito sa lalaki. Hayaan mo na sila Red. Dito ka na lang, baka pagurin ka lang ng lokong yon. Alam mo namang may personal na galit sa yung lalaking yun Inis na sambit ng palabang dalaga. Daig pa niya ang boss habang sinasabi yun. Natigilan nga si Red at ang lalaki. Okay lang Tessa, sambit ni Red at ngumiti siya dito sa pag-aalalang pinapakita ng babae sa kanya. Linisin mo ang buong office ko. Isama mo na rin ang toilet. Utos ni John kay Red nang nasa loob na nga siya ng opisina nito. Nagkalat ang mga papel sa sahig at mukhang sinadyang gawin iyon. Opo, mahinang sagot na nga lamang ni Red. Mabilis naman niya iyon nagawa at sinunod ang lahat ng utos nito. Pati ang paghuhugas ng mga pinag-inuman ng brewed coffee nito ay siya ang gumawa. Hanggang kinabukasan ay doon siya na inassign ng lalaki at katulad ng data ay puro pahirap ang ginawa nito sa kanya. Wala nang araw na yon si Tessa
Umabsent ito nang hindi nagpapaalam. Isang gabi bitbit ang biniling ulam, sa karinderya ay nilandas niya ang daan pauwi sa bahay nila. Nay, kain na po tayo nay, may dala po akong ulam at bumili na rin ako ng kanin. Sabi pa nga niya, nang hindi sumasagot ang ina ay pumasok siya sa silid nito, ngunit wala ito doon. Agad siyang kinabahan. Mabilis siyang lumabas ng bahay at nagtanong sa labas. Mario, nakita mo bang lumabas ng bahay ang nanay? Tanong nga nito. Correction, Marian. Pagtatama pa nga ng baklita sa pangalang pambabae. Hinampas pa nga siya nito ng hawak na pamaypay. Oo, Marian na nga. Nakita mo si nanay? Natataranta na nga lamang niyang tanong. Dinala ng babae kanina sa ospital eh. Dinatnan niya ang nanay mong hirap sa paghinga. Hindi naman yata binantayan ng tiyahin mo. Umalis eh. Tura ng baklang si Mario. Nag-aalalang tanong naman ni Red. Ha? Saang ospital? Gulat niyang tanong. Diyan sa pinakamalapit, sa St. Mark's. Wika nito habang nagpapaypay ng barbecue. O mga suke, bili-bili na! Patakbo niyang tinungo ang labasan upang mabilis na makarating sa sakayan patungo sa ospital. Iniisip niyang si Nika ang nagdala sa nanay niya at nagpapasalamat siya dahil doon. Ngunit laking gulat niya nang matapos magtanong sa information ay si Tessa ang naabutan niyang kasama ng kanyang ina. Nay, bulalas niya at may pagmamadaling lumapit dito. Kamusta ang nanay? Tanong nga niya kay Tessa. Kailangan ng seryosong gamutan ng nanay mo. Lumalala pala ang sakit niya. Wika ni Tessa. Ang sabi ng doktor, kailangan manatili dito ng nanay mo para matutukan siya. Nangihinang napaupo sa upuan si Red at pahilamos na bumuga ng hangin. Matagal ko nang gustong dalhin si nanay. Walang libreng gamutan para sa sakit niya eh. Kaya nag-aalinlangan ako at nagpapasalamat ako sa iyo, Tessa. Salamat talaga. Huwag mong alalahanin ng pera. Marami akong kilala na tutulong sa iyo. Mabuti na lang, naisip kong pumunta sa inyo. Gusto ko kasing makilala ang nanay mo. Sabi ng babae kaya nabuhayan nga siya ng loob. Salamat, Tessa. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan. Tumayo si Red at hinawakan sa kamay ang natutulog na ina. Wala yun, Red. At huwag kang mag-alala. Gagaling ang nanay mo. Siya nga pala, may kamag-anak akong kinuha na magbabantay sa nanay mo habang nasa trabaho ka. Sabi ni Tessa kay Red habang nakatingin sa nanay nito. Sobra naman yata yung pagtulong mo sa akin, Tessa. Bakit mo ba ito ginagawa? Hinarap siya ni Tessa. Dahil gusto ko lang. Lalo na sa nanay mo. Hindi makatingin na sabi nito. Bakit ka nga pala nasa bahay? Muling pagtatakang tanong ng lalaki. Wala lang. Naisip ko lang at sabi ko nga, 'di ba? Gusto kong makilala ang nanay mo. Napatitig siya kay Tessa dahil sa sinabi nito. Magdadalawang buwan na nga silang magkasama ngunit ngayon lang niya napansin na maganda pala talaga ito. Sa kabila ng kakulitan nito ay may maamo at malaanghel itong muka, patangkad at may magandang hubog ng katawan. Hinawakan niya ito sa balikat at itinaas ang mga kamay sa pisngi ng babae. Napapikit naman ito sa ginawa niya. Unti-unting lumapit ang mga labi ni Red sa labi niya. Ngunit biglang pumasok sa isip niya si Nika. Hindi pwede. May kasintahan siya. Hindi siya pwedeng ma-attract sa iba dahil alam niyang hindi maganda ang pag-cheat. Biglang napamulat naman ng mata si Tessa. I'm sorry, Tessa. Hindi ko dapat to ginawa. Sorry. Sabi nga nito at automatikong napa-atras si Red. Kumuha siya ng upuan at nilagay yon malapit sa ina at umupo. Pwede mo na kaming iwan. Magpahinga ka na. Mukhang kanina ka pa dito eh. Sabi nga ni Red. Habang sa ina nakatuon ng pansin. Nahihiya nga siya kay Tessa. Salamat ulit sa tulong mo ah. Okay lang naman, Red. Hindi naman ako pagod eh. Samahan na lang kita. Sabi na nga lamang nito. Hindi okay lang. Magpahinga ka na muna, may pasok ka pa bukas. Sige, maaga na lang ako magpapapunta. Nang pwedeng magbantay kay nanay mo bukas. Wika nga ni Tessa at kinuha na nga niya ang shoulder bag sa lamisita. Hindi nakaimik si Red. Gusto sana niyang tumutol pero para sa ina ay titiisin na nga lang niya ang hiya kay Tessa.
dahil hindi siya makakapasok sa trabaho kung wala siyang mapapag-iwanan sa ina. Paglabas ni Tessa ay kinuha nito ang cellphone sa bulsa ng suot nitong maong pants at tinawagan doon ang ninong Renato nito. Isa siyang secret agent. Iyon ang pinili niyang gawin kesa pamahalaan ng negosyo ng yumaon niyang ama na kasosyo sa trabaho ng kanyang ninong Renato. At dahil ito ang trabaho niya, ay kinuha ng ninong niya ang kanyang serbisyo upang ipahanap dito ang mag-ina niya at alamin kung sino ang nagnanakaw ng pera ng kumpanya nito. Sinadya niyang doon pumasok upang hindi mahalata na lihim siyang nag-iimbestiga. Kaya pala, nag-apply din siya bilang janitress. Maaga pa lang ay nagpadala na nga siya ng magbabantay sa ospital at lihim na rin niyang binayaran lahat ng bills sa ospital ni Aling Mira. Palabas pa lang siya ng kotse papasok sa trabaho nang mapansin niya si Red habang may kausap na babae at mukhang nagtatalo ang mga ito. Natatandaan niya ang babaeng to. Ito lang naman madalas ang kasama ni John Forteza na boss nila. At sa hinala niya ay mukhang gold digger ito. Hinintay niyang matapos mag-usap ang dalawa bago siya lumapit. Nang lumapit siya ay namumula si Red. Hindi niya alam kung sa galit yun o umiyak ba ang lalaki. May problema ba? Nagtataka niyang tanong. Mukhang hindi na yata nauubusan ng problema si Red. Hindi siya nito pinansin kaya napasunod na lang siya dito at kinukulit habang naglalakad. Ano ba? Pwede ba, Tessa? Tantanan mo muna ako. Ayoko nang kausap dahil naiinis ako ngayon. Asik ni Red sa babae. Sino ba yung babae? Girlfriend mo? Oo. Ngayong alam mo na. Pwede ba? Pigil ang inis na sabi ng lalaki. Natahimik naman si Tessa. Kaya agad na konsensya si Red. Malaki ang utang na loob niya dito. Sorry, Tessa. Hindi lang talaga maganda ang bungad ng araw ko ngayon. Hayaan mo muna akong makapag-isip. Agad niyang minadali ang paghakbang dahil malapit na ang oras sa trabaho. Kahit masama ang loob niya sa nobya dahil sa hindi pagpansin nito sa kanya kanina, ay papasok pa rin siya. Maghapon naman silang hindi nagpansinan ni Tessa. Nang malapit nang sumapit ang alas 5 ng hapon ay pinatawag siya ni John Forteza. Marahil may ipapagawa na naman ang damuho. At hindi nga siya nagkamali. Malapit na ang oras ng pag-uwi ay marami pa rin itong pinapagawa sa kanya. Kapwa sila napalingon sa pintuan ng bumukasyon. Hi honey, pumasok na ako, ang tagal mo kasing lumabas eh. Agad itong lumapit kay John at yumakap. Napaawang ang kanyang labi. Hindi makapaniwala si Red sa nakikita. May relasyon ang kanyang nobyang si Nika at ang boss niya. Agad siyang tumalikod nang bumaling sa kanyang tingin ng babae. Lalabas na rin ako. Magpa-5 na. Tugon ng boss niya. Umakbay ito sa babae. Tsakin mong maayos dito bago ka lumabas. Paalala nga nito kay Red. Tila may bikig sa lalamunan niya kaya halos paungol lang ang sagot niya. Halos 5 minuto siyang nakatulala bago muling kumilos. Hindi siya makapaniwala kaya nang lumabas siya ng opisina ay lutang nga siya. Hindi niya alintana ang nakatingin sa kanyang si Tessa. Nasa mata ng dalagang awa sa kanya. Red pare, kamusta ka dito? Palabas na sana ng building si Red nang makasalubong nga niya ang kalugar niyang si Art. Bihira na nga lang niyang makita ito dahil graphics designer ito at sa building binaka-assign. Oh Art, kamusta? Nakangiti nga siya dito. Okay naman. Mahinang sagot niya. Nabalitaan ko pala yung nangyari kay Aling Mira. Kamusta na nga pala siya? Tanong nito. Under observation pa rin. Sabi naman ng lalaki. Siya nga pala, wala na ba kayo ni Nika? Iba na kasing nakikita kong kasama niya eh. Tanong ni Art na ikinatihimik niya. Ano? Labas tayo konting shot lang, may treat. Sabi pa ng lalaki. Sige pare, matagal na rin akong walang karga. Sagot niya dito. Tara, masayang sabi ni Art bago lumingon sa likuran niya at naroon ang kasunod sa kanyang si Tessa. Ipakilala mo naman ako dito sa kasama mo. Automatikong napalingon si Red. Hindi niya napansin na naroon pala ang babae. Ah, si Tessa, katrabaho ko. Hi Tessa, gusto mong sumama sa amin? Alok ni Art. Napatitig si Red sa dalagang nakabuntot sa kanya. Minsan tuloy, naiisip niya na may gusto sa kanya si Tessa. Pero ayaw naman niyang mag-feeling at mag-assume.
Tumingon muna ito kay Red bago sumagot. Sige, sasama ako. Pagkatapos mag-out sa trabaho ay dumiretso na nga ang tatlo sa bar. Hindi naman mag-aalala si Red sa ina dahil meron namang nagbabantay dito. Masaya ang gabing yun. Masaya ang nagiinuman ng tatlo, nagkakantahan at sumasayaw pa nga sila. Sa isip-isip ni Red, okay na rin to para pansamantalang makalimutan ang problema kay Nika at sa kung ano-ano pa. So paano na yan? Lasing na tayo, uwi na tayo. Pasuray-suray na sabi ni Art. Ikaw Tessa, paano ka? Saan ka ba nakatira? Tanong ni Red habang sinisinok. Malapit lang naman ako dito eh. Huwag niyo na akong alalahanin pa. Sagot niya na tila pipikit-pikit na nga ang mata. Pare, mauna na ako ah. Lasing na talaga ako eh. Namumungay ang mga matang sabi nga niya. Sige pre, ihatid ko na lang tong si Tessa. Aniya, sa pasuray-suray na si Art habang pumapara na nga ng taxi. Kumaway pa ito nang makasakay. May kotse ako. Tinuro ni Tessa ang kotse na nasa tapat lang nila. Dinukot ang susi ng loob ng bag. San na ba yun? Tanong nito sa sarili habang kinakapa ang loob ng bag. Wow, sosyal. San ka nakakita ng janitress na may kotse? Tumatawa at nagtatakang sambit ni Red. Paano yan nakarating dito? Wala naman yan kanina. Dala ng sundo ko at isa pa. Pahiram lang to sa akin. Tugon ng dalaga ng makapa ang susi ay agad niyang kinuha yon at binuksan ito. Ano pang hinihintay mo dyan? Sakay na. Oo na, heto na, sasakay na. Kamot ulong sabi ni Red. Pagpasok niya sa front seat, ay aksidenteng namudmod si Red sa kandungan ni Tessa dahil na rin sa kalasingan. Pag-angat naman niya ng ulo ay nabunggo naman niya ang malusog na kokomelo ng babae. Umayos ka, lasing ka na. Sabi ni Tessa na tila nagpapakyut pa ng mata sa kanya. Namumungay ang mga matang nagkatitigan sina Tessa at Red. Unti-unting naglapit ang kanilang mga labi. Sa umpisa ay magaan na halik lang yun hanggang sa naging mapusok at parehong naging agresibo. Daig pa nila ang sinisilahan habang mabilis na tinatanggal ang damit pang itaas at hindi malaman ang gagawing posisyon. Abala, sa pag-iikot sa paligid ang guard sa labas ng parking lot. 2:00 na nga yun ng madaling araw nang mapansin nito ang kulay itim na kotse sa di kalayuan. Gumagalaw yun parang may kung ano sa loob noon na hindi nito maintindihan. Nakaramdam ng kaba ang matandang sa queue. Magdadalawang isip ito kung lalapitan ba nito iyon. Baka may kung anong nilalang sa loob ahas kaya. Masamang loob o baka naman magnanakaw. Ngunit sa huli ay lumapit ito at lakas loob na nilapitan ng kotse. Kinatok nito ang bintana noon. Nahimasmasan nga sina Tessa at Red. Nawala ang tama ng alak nang marinig ang katok sa bintana ng kotse. Muntikan nang may mangyari sa kanila dahil sa kalasingan. Nagmamadaling, sinuot ng dalawa ang mga hinumbat na damit. May tao ba dyan? Tanong ng secure. Mabuti na lang at tinted ang salamin ng kotse. Sir, pasensya ka na. May inaayos lang kasi ako dito kaya ayaw umistart ng kotse ko eh. Pagdadahilan ni Tessa nang binaba nito ang salamin ng kotse. Ganun ba? Ayos na ba? Opo, okay na. Akala ko naman kung ano nang yumuyugyug dito eh. Sabi na nga lamang ng lalaki at kumakamot nga ng ulo. Natatawa naman si Tessa dahil sa nangyari. Sige po, salamat. Matapos isara ang bintana ay binuhay na nga niyang makina at nagmaneho na nga paalis sa lugar na yon. Sa loob-loob niya ay nanghihinayang nga siya dahil naudlot ang bakbakan na sana nila ni Red. Hindi naman siya makatingin sa lalaki. Nanatiling tahimik ang lalaki habang nakahawak sa sintido hanggang sa makarating sila sa labasan ng squatters area na kung saan nakatira si Red. Dito na lang ako, salamat sa paghatid mo Tessa. Pasensya ka na. Napangiti na nga lamang ang babae. Hindi niya mapigilan ang sariling titigan ng lalaking lihim nga niyang minamahal. Sa buong buhay ni Tessa ay ngayon lang siya nagkaganito sa lalaki. Para siyang tangang sunod ng sunod dito. Kahit pakiramdam niya ay balewala siya sa lalaki nang mawala na sa paningin niya. Ang lalaki ay sa kanya pinasibad ang sasakyan. Pagdating sa bahay ni Tessa ay meron nga siyang napansin sa sarili. Hindi niya andis ang suot niya. Napamura nga siya ng malakas. Nagkapalitan sila ng underwear ng lalaki
dahil sa pagmamadali sa pagbibihis kanina. Nakakahiya. Hiyaw ng utak niya. Nika! Tawag ni Red kay Nika nang makita niya ulit ito. Madalas niya itong makita doon kaya marahil nandito na rin ito nagtatrabaho. Lumingon ang babae sa kanya ngunit hindi siya pinansin. Mabilis ang mga hakbang na sinundan siya. At hinarang. Ano bang problema mo? Iritang sabi nga nito. Ikaw, anong problema mo? Hindi ka na nakikipagkita sa akin tapos malalaman ko na may karelasyon ka ng iba? Bakit? Ano bang kasalanan ko sa iyo, Nika? Titig na titig siya sa babae habang sinasabi yun. May pagdaramdam sa kanyang mga mata. Alam mo kung anong problema sa'yo? Dahil wala kang pera. Mahirap ka pa sa daga. Wala naman akong mapapala sa'yo eh. So bakit ako magtitiis? Mapang-asar pa nga itong tumawa. Nagsikap naman ako para mabigyan ka ng magandang kinabukasan balang araw. Ngunit parang walang naririnig ang babae. Tumingin pa nga ito sa paligid na tila ba nahihiya. Ang gusto ko mayaman. Hindi lang puro gandang lalaki. Umalis ka na sa dadaanan ko. Nakakahiya. Pinagsalikop pa nga ng babae ang dalawang braso at ngumisi sa lalaki. Masakit ang makitang may kasamang ibang nobya niya. Pero mas masakit na mismong bibig nito nang galing ang ganon. Agad itong naglakad kaya nasanggi nga siya nito kaya nalaglag ang baon niyang kanin. Kinantsawan siya ng mga dumaraang empleyado. Ano ba yan? Umaalingasaw ang ulam niyang tuyo. Puna pa ng isa habang tumatawa. Uso pala ang tuyo ngayon? Humahalakhak pa nga na sabi ng isa. Hoy, kayo, tigilan niyo nga si Red. Ang sarap niyong ipatanggal. Inis na pinulot ni Tessa ang baonan nang nakatulalang si Red. Ano ka, boss? Humagalpak lalo ito ng tawa. O anong kaguluhan to? Nakapamulsang tanong ni John Forteza. O ikaw, De Armas, balita ko pinopormahan mo ang girlfriend ko Hindi po. Ako po talaga ang nobya niya. Maraan na wika nga ni Red. Baka ilusyon mo lang yan, De Armas. Ang tingin ko kasi kay Nika ay hindi pumapatol sa poor. Oh, ikaw, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Puna naman ito sa nanggagalaitin na ngang si Tessa. Halika na nga, Red. Wala tayong mapapala sa mga taong to. Naku, balang araw makikita niyo rin. Nanggagalaiting ang sabi nito. Huwag mo na nga silang pansinin, Red. Binilisan ni Tessa ang paglalakad kaya napasunod na nga lang si Red habang hawak-hawak siya sa braso. Kung mag-resign ka na lang kaya? Saad ni Tessa nang makapasok nga sila sa locker room. Hindi pwede, Tessa. Alam mo naman na kailangan ko ng trabaho. Marahas na napabuga ng hangin si Tessa. Wari ay may gusto nga itong sabihin kay Red, ngunit pinipigilan ng babae. Marami akong alam na pwede mong pasukan. Hindi lang to. Sagot ng babae sa kanya. Bakit ikaw? Bakit ka nagtitiis dito? Natigilan si Tessa sa sinabing yun ni Red. At bakit ganyan na lang ang concern mo sa akin? Dahil hindi na ituloy ni Tessa ang sasabihin ng pumasok na nga ang supervisor nila. Lumabas na kayo dyan. Oras na ng trabaho. Wika nga nito. Oy, napangiwi si Tessa nang hinawakan nga siya sa mukha ng janitor na si Rico. Sabi ni may gusto ka dito kay De Armas. Che! Sa kabilang banda naman, kung ipatanggal mo na lang kaya siya, John. Suwestyon ni Nika nang nasa opisina siya ng lalaki. Sa building B si Nika naka-assign at siya ang supervisor doon. Swerte naman itong nakapasok doon dahil kay John. Don't worry, isasuggest ko yan sa nakakataas. Tugon ni John habang abala sa pagpirma sa mga papel na nasa kanyang harapan. Nasaan kaya na para mawala na ang asungot sa buhay ko dahil hanggat narito yan, hindi matatahimik ang buhay ko. Patay na patay sa akin ang lalaking yan. Umupo si Nika sa office table ni John at kinuha ang mga paperworks nito at tinabi. Malanding hinawakan ng babae ang kurbata nito at hinila palapit sa babae. Nang biglang bumukas ang pinto, kaya biglang napatayo si John Forteza at naitulak nito si Nika nang makita ang panauhin. Kaya nalaglag ito sa lamesa. Napangiwi ito nang bumagsak sa lapag ang balakang. Anong ginagawa niya sa oras ng trabaho? Kunot noong tanong ng may katandaang lalaki. Nakasuot ito ng tuxedo at may hawak na attache case. Mr. Ramos, magandang umaga po. Natatarantang saad ni John. Si Mr. Raimundo Ramos ang CEO ng kumpanyang R Design Incorporated.
Pag-aari nito ang Building A hanggang C. Ang Building C ang pabrika ng mamahaling mga damit, bags at iba pa. Ang Building B naman ay printing area nila at production building. At ang A ay nagsisilbing opisina at tanggapan ng kumpanya. At si John Forteza ang pansamantalang vice president ng kumpanya at dating nasa accounting department. Dahil kasalukuyan pang hinahanda ng CEO ang isa sa tagapagmana ng kumpanya. "Good morning po, excuse me." Singit ni Nika. Dahan-dahan at paika-ikang naglakad si Nika. Hawak pa rin ang balakang. "Alam ba ng asawa mo tong pinagagagawa mo dyan?" Tanong ng CEO na tumingin pa sa pinto. "I'm sorry, Mr. Ramos. Bigla na lang pumasok ang babaeng yun at inakit ako." Pagsisinungaling ng lalaki. "I know you, John. Sana huling beses ko na itong makita na may babae dito sa opisina." "Siya nga pala. Malapit nang umupo sa pwesto mo ang inaanak ko pagkatapos ng assignment niya. At ang anak ko bilang president ng kumpanya." Turan nito bago pumasok sa opisina na konektado doon. Umigting ang panga ni John Forteza. Hindi ito papayag na palitan ito sa pwesto. Malaki na ang hirap at pagod nito. Isang matalim na tingin ang pinukol niya sa matandang CEO. Kailangang makagawa nga siya ng paraan. Sa isip ni John, lalo na ngayon napapadalas na ang pagbisita ng matanda sa opisina nito. Siya lang ang pwedeng magmay-ari ng kumpanyang ito. Nang gabing yon ay mahimbing na natutulog si John Forteza. Habang isang anino ang umakyat sa loob ng bahay niya, walang kahirap-hirap itong nakapasok sa loob nito at tahimik na nakapasok. Isa-isang binuksan ng anino ang mga drawer sa ibabaw ng maliit na table. Nang wala ang hinahanap ay ang laptop ng lalaki ang binuksan niya. Nang makita ang hinahanap na files, ay kinunan niya ito ng larawan at mabilis na binalik sa dati. Nakangisi habang tinitignan ng anino ang natutulog na si John Forteza. Katabi ang isa sa mga babae nito. Dahan-dahang lumabas sa bintana ang anino at walang kahirap-hirap na bumaba hanggang makarating sa gate. "Mission accomplished," nilapag ni Tessa ang nakaprint na ebidensya laban kay John Forteza. Ito ang file na palihim siyang kumukuha ng pera sa kumpanya at pinepeke ng lalaki ang mga dokumento. Si Tessa ang lihim na pumasok sa bahay ni John Forteza kagabi. Gusto na niyang tapusin ang lihim niyang pag-iimbestiga sa lalaki. "Good job, Tessa!" Sa lalong madaling panahon, kailangan masibak sa pwesto ang John na yan. Nagsisisi ako na ginawa ko siyang vice. Akala ko matino siya. Nagtiwala ako sa kanya. Galit na saad ng CEO. At natutuwa ako na ginawa mo ito. Hindi talaga ako nagkamali sa'yo. Ang next step natin ay ang anak ko sa dati kong nobya na si Mira. Malungkot na sabi nga nito pero mariin ang boses. "Ninong, yan ang sorpresa ko sa'yo. Natagpuan ko na talaga ang anak nyo." Nakangiting sambit ni Tessa. "Paano? Kailan lang? Nasaan?" Sunod-sunod nga na tanong nito. Naging masaya ang ekspresyon ng mukha ng matanda. "Nasa loob na siya ng kumpanya nyo." Lumapad ang ngiti ni Mr. Ramos sa sinabi niya. Tumayo ito at niyakap si Tessa. "At dahil sa anak niyo, Ninong, magre-resign na ako sa pagiging secret agent at pagtutuunan ng pansin ng kumpanya niyo ni Daddy." Wika pa nga nito. "That's good, Tessa. Kailangan kong makita ang magina ko." May excitement sa boses ng kanyang ninong. Ngumiti siya dito bago sumagot. "Sa lalong madaling panahon, Ninong. Sa ngayon, kailangan ko muna siyang kausapin tungkol dito." Ay, natatakot ako sa magiging reaksyon niya. Baka galit sila sa akin. Baka hindi niya ako tanggapin bilang anak niya. Si Mira, nasaktan ko siya noon. Baka ipagtabuyan niya ako. Nag-aalalang bulalas nga ni Mr. Ramos. "Alam niyo po bang, napakabait ng anak niyo? Pinalaki siyang mabait ni Aling Mira. Sa tingin ko, ay si Aling Mira muna ang una niyong kausapin." "Nasaan siya? Gusto ko siyang puntahan." "Kasalukuyan siyang nasa ospital at nagpapagaling. Gusto ko siyang makita at mayakap." Tumango si Tessa. "Sige po, Ninong, ngayong araw din." Pumunta nga kaagad sa ospital si Tessa kasama si Mr. Ramos. "Good morning po." Bati niya sa may edad na ring si Aling Mira. "Kamusta na po ang pakiramdam niyo?
Aniya nang makalapit sa hospital bed. Mabuti naman ako. Si Red, kakaalis lang, hindi na kayo nagkaabutan pa. Nakangiti ngunit mahinang sambit nito. Ikaw po talaga ang sadya ko, Aling Mira. Meron po kasing gustong kumausap sa'yo. Sana po hindi kayo magalit. Aniya dito. Sino naman? Nagtatakang tanong ng matandang babae. Mira, pumasok si Mr. Raimundo Ramos sa silid. Umawang ang labi ni Aling Mira nang makita ang lalaking mahigit 25 years na niyang hindi nakikita. Ang lalaking una at huli niyang minahal. Tumingin pa ito kay Tessa bago muling tumingin kay Mr. Ramos. Anong ginagawa mo dito? Sumingaw ang galit sa mga mata ni Aling Mira at nagbabad siyang mga luha. Mira, kailangan talaga kitang makausap. Ang tagal na kitang hinanap. Alanganin ito kung lalapit ba ito o hindi, marahil nakikita nito ang galit sa mga mata ng dating nobya. Mira, nandito ko para itama ang mga pagkakamali ko noon. Kay tagal kong hinintay ang pagkakataong to. May pananabik sa boses na sambit nito. Matagal na kitang binoon sa limot, Raimundo. Bakit ka pa nandito? Hindi ka namin kailangan. Pagkatapos mo kong iwan na parang basahan, masama kayo ng mata pobre mong ina. Galit na bigkas ito. Patawarin mo ko, Mira. Hindi ko ginusto ang pangyayari. Nagkasakit ang daddy ko noon, dahilan ng pagkalugi ng kumpanya. Kaya nang isipan nilang ipakasal ako kay Romina. Nagmanta ang mami ko na kapag hindi ko pinakasal si Romina, ay ako ang sisisihin nila kapag may masamang nangyari kay dad. At hindi kaya ng konsensya ko yun. Napilitan lang ako magpakasal. Pero hindi nag-work ang relasyon namin at mas lalo lang lumubog ang negosyo namin. At dahil doon nagpasya kaming maghiwalay. Kaya nagsumikap ako para mapalago ang mga negosyong naiwan sa akin ni Daddy. Paliwanag nga ni Mr. Raimundo, nahilam ang mga mata sa luha. Ayokong marinig ang paliwanag at mga kasinungalingan mo. Mira, walang nagbago sa damdamin ko. 25 years na ang nakalipas pero ikaw pa rin hanggang ngayon. Sinungaling ka? Hindi ka namin kailangan. Hindi ka kailangan ni Red. Honest pa nito. Please, Mira. Bigyan mo sana ako ng pagkakataon na makabawi. Ibibigay ko sa inyo ang bagay na nawala sa inyo ng anak natin. Humikbi si Mira. Ang sakit ng ginawa mo sa akin. Ilang araw ako naghintay sa tagpuan natin noon. Pero, simula nang malaman mong buntis ako, hindi ka na nagpakita. Tapos, malalaman kong nagpakasal ka na sa iba. Sumbat nito, ibinaling ng ginang sa ibang direksyon ng paningin at maagap na pinunasan ng mga luha. Patawarin mo ko. Mira, please, ikaw lang ang minahal ko simula noon hanggang ngayon. Patawarin mo ko sa ginawa ng mami noon. Hindi ko ginusto ang mga nangyari, Mira. Maniwala ka sana. Bigyan mo ko ng pagkakataon. Itatama ko ang lahat. Sana hindi pa huli. Muling tumingin kay Raimundo si Mira. Maliban sa edad at pagtanda ay halos walang nagbago sa mukha ng lalaki. Naroon pa rin ang kakisigan nito at kagwapuhan, maging ang tibok ng kanyang puso at yun pa rin ang tibok. Sino ba naman siya para hindi ito bigyan ng chance? Ang Diyos nga nagpapatawad, siya pa kaya na tao lang at nagmamahal. Hahayaan na lamang niyang bumawi si Raimundo. Mira, nakiusap ako sa'yo. Kung kinailangan lumuhod ako, ang gagawin ko. Tsaka pinapangakong babawi ako sa inyo. Akmang luluhod na nga sana si Raimundo nang pigilan nga siya ni Mira. Hindi mo na kailangan lumuhod. Sino ba naman ako para hindi ka bigyan ng pangalawang pagkakataon? Basta, kailangan mong patunayan kung tama ba o totoo ba ang paghingi mo ng patawad. Ngumiti lang ito. Lalabas po muna ako. Sabat ni Tessa. Gusto niyang bigyan ng pagkakataon ng dalawa upang makapag-usap ng masinsinan. Ibig bang sabihin niyan, ay okay na tayo, mahal ko? Nag-uumapaw na galak ang sambit ni Raimundo. Oo, Ray, mahal. Mahal pa rin naman kita. Walang nagbago. Lumapit si Raimundo kay Mira at mahigpit itong niyakap. At may pananabik na hinalikan. Magpagaling ka, mahal ko, magpapakasal tayo. Pakakasalan kita sa lahat ng simbahan. Hindi pa huli ang lahat. At mahigpit silang nagyakapan. Si Red, ang anak mo, sa kanya ka dapat bumawi. Wika ni Mira habang hinahaplos ang mukha ni Raimundo. Oo, Mira. Oo,
Babawi ako sa anak natin at ibibigay ko sa kanya ang pinakamagandang buhay. Ang buong yayamanan ko, ang apelyido ko at maging sayo. Hinding-hindi kita iiwan. Sabi ni Raimundo. Alam nila na ito ang bago nilang simula. Mag-aalas 8 na ng umaga, kailangan na nga ni Red mag-time in sa trabaho. Ngunit wala pa rin ang kanina pa'y hinihintay niya na si Tessa. 3 araw nang hindi pumapasok ang babae. Hindi niya alam kung bakit. Nakaramdam siya ng pagkamis dito, na tahimik ang mundo niya, walang nangungulit. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Hinahanap-hanap niya ito. Mas inoko pa ni Tessa ang isip kesa sa dati niyang nobyang si Nika, na madalas niyang nakikita na pumapasok sa opisina ni John Forteza. Baliwala yun sa kanya at hindi niya yun dinamdam dahil ang isip niya araw at gabi ay kay Tessa. Humakbang ang mga paa niya palabas at nagulat siya nang makita ang babae na may hawak na garbage container. Nakangiti ito sa kanya. Tessa! Tawag niya. Wow! Si Tessa na pala ako ngayon sa paningin mo ah. Nakataas ang kilay na sabi nga ni Abby. Pinilig nga niya ang ulo. Namamalikmatan siya. Ano bang nangyayari sa kanya? Sorry Abby, may pagkakahawig kasi kayo. Mas maganda ako doon at mas malaki ang cocomelon ko kaysa doon. Paingos na sabi pa nga ng babae, kaya natawa na lang siya. Puro kakalokohan. Nilampasan niya ito at nagsimula na nga sa trabaho. Matamlay ang buong araw niya dahil wala si Tessa. Kapag wala ito, kapag wala ang makulit na babaeng ito, parang may kulang nga sa kanya. Bakit ba kasi siya nagkakaganito sa babaeng yun? Abala siya sa pagmamap nang lumapit si Nika. Kawawa ka naman, habang buhay ka na lang magiging janitor. Wala ka kasing pangarap sa buhay mo. Mabuti pa ako, malapit nang maging bilyonarya. Tumawa itong nakakainsulto. Sigurado ka na ba dyan sa lalaking pinili mo? Matabang niyang tanong. Sigurado si Red na wala talaga siyang nararamdaman dito. Nawala na. Oo, sure na sure. At pakakasalan niya ako. Pagyayabang pa nga ni Nika. At kami na ang magmamay-ari ng kumpanyang to. Tila pa, nag-i-imagine na saad nito. Hindi na ito sinagot ni Red. Pinagpatuloy niya ang ginagawa. Napapailing na nga lamang siya nang dumaan si Nika sa pinaglinisan niya. Basa pa ito kaya bumakat doon ang sandals na suot nito. Kaya bumuntong hininga na nga lamang siya, muling nilinis yun. Pagkatapos ng maghabang trabaho, ay nag-abang siya ng jeep. Dediretso siya sa ospital. Nagpasalamat siya dahil maraming mabubuting loob ang tumulong sa kanila. Nilipat sa private hospital ang nanay niya at sinagot din ang tumulong sa kanila ang gastusin at gamot na kakailanganin ng ina. Tinatanong niya si Aling Mira kung sino ang tumulong dito ngunit hindi nito sinasabi sa kanya. Makikilala rin daw niya ito sa takdang oras. Red! Tawag ng isang pamilyar na boses. Lumingon siya dito at sumaya ang puso niya nang makitang babaeng ilang araw nang hinahanap ng puso niya. Lula nito ng kotse na sa pagkakaalam niya ay hiniram lang nito. Kamusta? 3 araw ka nang hindi pumapasok ah. Nagningning ang mga matang tanong ni Red. Bala ko nang mag-resign. Sagot nga nito. May importanteng bagay kasi akong inaasikaso ngayon. Makuhulog ang sabi ni Tessa. Shot naman tayo. Kwentuhan na din. Alok pa nga nito. Pupunta ako sa ospital ngayon pero pagbibigyan kita, basta sa isang kondisyon. Napakunot no ang babae. Ano namang kondisyon yun? Sasagutin ko ang gastos. Natawa ang babae. Sure, so let's go? Binuksan agad ni Red ang pintuan at sumakay nga sa tabi nito. Naisip ni Red na kapag naging stable na siya sa trabaho ay formal na nga niyang liligawan ang babae. Pero sa ngayon ay mukhang malabo pa dahil mainit sa kanya ang boss nila. Nakangiting nilingon niya ang babae. Nakangiting tumingin din ito sa kanya. Nang makarating sa bar ay agad silang humanap ng mauupuan at umorder ng alak at pulutan. Napapaindak na sumasabay sila sa masayang musika. Sayang wala si Art. Malakas na sabi nga ni Red. Dahil sa lakas ng tugtog ay halos hindi sila magkarinigan. Bakit ayaw mo ba na tayo lang? Sagot naman ni Tessa. Nahihiya siyang ngumiti sa babae.
Kinikilig siya dito. Bakit kasi ngayon lang niya ito nakilala? Dapat noon pa. Ilang saglit pa ay dumating na ang order nila. Cheers! Itinaas ni Tessa ang bote ng Colt 45, ganon din ang ginawa ni Red. Nang may tama na ay masaya silang nakikisagaw sa mga taong naghihiyawan sa bar. Ang isang bucket ng alak ay nasundan pa ng nasundan hanggang sa nalasing sila at nagkayayaan sa hotel. Marahil sa kalasingan at hindi na napigilan ang nararamdaman ng kanilang mga puso. Mahapdi ang mga matang nagmulat si Red. Bahagya pa siyang nagulat nang makita sa tabi ang himbing na natutulog na si Tessa. Nakatambad sa kanyang mga mata ang walang takip nitong katawan. Good morning, bati ng babae sa kanya. Good morning, nauutal naman na sabi ng lalaki. Bigla siyang kinabahan. Kailangang panagutan niya ang nangyari sa kanila. Pero paano niya bubuhayin ang babae kung may malaki pa siyang problema sa ina? Sarili nga niya, hirap niyang mapakain, paano na lang kung may sarili na nga siyang pamilya. Sorry Tessa, sorry sa nangyari kagabi. Lasing tayo pero... Paghingi nga niya ng tawad dito. Lasing na lasing siya kagabi at aminado si Red na nawala siya sa sarili. Pero aminado din siyang mahal niya ang babaeng to. Huwag kang mag-alala, pareho nating kasalanan. Tumayo si Tessa. Hindi ito nag-abalang takpa ng walang saplot na katawan at tumambad yun sa mga mata ni Red. Hindi yun ang gustong marinig ni Tessa. Buhat kay Red. Ngunit hindi siya nagpapahalata. Alis na tayo, baka hinahanap ka na ng nanay mo. Isa-isa niyang pinulot ang mga nagkalat na damit. Tessa, sorry. Kapag naayos ko ng buhay ko, kapag nagkaroon na ako ng maayos na trabaho, pwede ba tayong mag-usap? Pigil nga niya dito. Oo naman, hihintayin ko ang araw na yan, Red. Muli silang nagkatitigan at unti-unting naglapat ang kanilang mga labi. May ngiti sa labi at hawak kamay silang lumabas sa hotel na yon. Pagkalipas ng ilang araw ay naging maayos ang kalagayan ni Aling Mira. Ilalabas na rin ito sa ospital. Anak, may sasabihin sana ako sa iyo. Nang araw na yon at pupunta doon. Ang tumulong sa nanay niya para na rin nakapagpasalamat nga siya, sakto namang day off niya. Ano po yun, Nay? Tanong nga niya sa ina. Habang abala sa pagliligpit ng mga gamit nito, sa wakas makakauwi na nga rin sila. May ipapakilala ko sa iyo. Tumingin ang ina sa pintuan at pumasok doon. Si Raimundo Ramos. Sino po? Tumingin din siya sa pintuan. Si Raimundo Ramos, ang tumulong sa atin, Red. Napatitig siya sa lalaking may edad. Raimundo Ramos? Hindi po ba kayo ang presidente ng kumpanya na pinagtatrabahuan ko? Ako nga, sagot naman ito. Hindi maintindihan ni Red ang nararamdaman ng matitigan ang matanda. Naku sir, maraming salamat po. Ang laki ng utang na loob ko po sa inyo. Bulalas nga niya. Mula naman sa likuran nito ay sumulpot si Tessa. Ay, siya nga pala ang tunay mong ama, Red. Walang gatol na sabi ng babae. Nagpalipat-lipat ang tingin ng binata sa ina at kay Raimundo Reyes. Totoo po ba yan, Nay? Hindi makapaniwala si Red sa narinig. Oo anak, siya ang ama mo. Kinabahang saad ng ina. Hindi ito handa sa magiging reaksyon ng anak na matagal nang nawalay sa ama. Nananaginip lang po ba ako? Tanong nga niya. Hindi anak, totoo ang lahat ng to. Tay? Daddy? Hindi malaman ni Red ang itatawag sa ama, kaya natawa ito. Ibig sabihin ba nito anak ay hindi ka nagalit sa akin? Tanong ng masayang si Raimundo Ramos. Bakit naman po ako magagalit sa inyo? Kay tagal ko pong inasam na magkaroon ng ama at dininig ng Diyos ang panalangin ko. Siguro oo, at one point nagalit ako sa inyo pero mas nangingibabaw ang kagustuhan kong magkaroon ng isang ama. Nakangiting nagyakap silang mag-ama. Babawi ako sa inyo ng nanay mo anak. Pangako yan. Wika pa nga nito. Tuwang-tuwa naman ang dalawang babaeng nakamasid. Bumaling si Red kay Tessa. Teka, paano mo nalaman? Tanong nga niya dito. Inaanak ko si Tessa. Nang mamatay ang daddy niya noong bata pa lang siya,
ay sa akin na ito pinagbilin. Kaya kinupkup ko siya. At dahil kasosyo ko rin siya sa negosyo, kaya kayong dalawa ang mamamahala nito ngayon. Nagkatinginan sila ni Tessa. Kitang-kita niya ang saya nito para sa kanya. Narinig mo yun, Red? Babawi si Ninong sa'yo. Mayaman ka naman pala eh. Bakit pumasok ka bilang janitress? Nagtatakang tanong ni Red. Tumikhim ang daddy ni Red at ito ang nagsalita. Si Tessa ay isang secret agent. Yun talaga ang profession niya. Kaya kinuha ko ang serbisyo niya para mahanap ka at kasabay nun ang pagtuklas niya kung sino ang lihim na nagnanakaw ng pera ng kumpanya ko. Walang emosyong napako ang tingin ni Red kay Tessa. Lalo siyang humanga sa babae. At sino ang lihim na nagdispal ko ng pera ng kumpanya? Hindi makapaniwalang tanong ni Red. Si John Forteza. Sagot nga ni Tessa na lalong ipinagtaka niya. Kung gayon, ay bakit niya siya pinagkatiwalaan, Dad? Dahil matagal ko na siyang empleyado. Kinuha niya ang loob ko para pagkatiwalaan ko siya. Nang minsang kailangan kong pumunta sa Amerika para sa isang business deal, ay siyang pinag-iwanan ko na dapat ay si Tessa. Umakbay ang daddy niya kay Tessa. Wala kasi itong hilig sa business. Ang pagiging secret agent undercover ang hilig. Kaya naman nakita mo, sobrang palaban. Hindi na ngayon, Ninong. Dahil magre-resign na ako, tutulungan ko na lang si Red. Makahulugan siyang tumingin sa binata at ganon din si Red. So, anong plano sa lalaki yun? Muli ay tanong ni Red. Bala ko na siyang tanggalin. Ang ungas na yun? May asawang tao na puro babae ang inaatupag marahil doon niya ginagasta ang pera at sa iba niyang luho. Iiling-iling na sambit ng ama. May asawa si John Forteza? Gulat na tanong ni Red. Oo. 8 ang anak nun, iba't iba pa ang nanay at puro panganay. Muling napailing si Mr. Raimundo. Biglang nag-alala si Red para kay Nika. Marahil ay hindi nito alam. Kahit hindi na nga niya ito mahal, nire-respeto pa rin niya ito at concerned pa rin siya dahil may pinagsamahan naman sila. Tumingin si Red kay Tessa. May nababasa siyang paninibugho sa mga mata nito. Marahil nabasa nito ang iniisip niya. Si Tessa na ang mahal niya ngayon. At kung meron man siyang nararamdaman kay Nika, yun ay awa na lang din. Sa susunod na araw, ay pakikilala ko si Red bilang anak ko. Muli siyang niyakap ng ama at mas mahigpit yun. Kinabig ni Mr. Raimundo, si Aling Mira at nagyakap nga silang tatlo. Sa malaking bahay ng amang si Raimundo Ramos na sila tumuloy ng ina. Hindi na pumasok pa si Red. Hinanda na nga niya ang sarili para sa panibagong yugto ng buhay niya. Aligaga ang lahat dahil sa biglaang pagtawag ng welcome party. Kani-kanila ang lahat sa pagpapaganda at sa susuotan nila para sa party na gaganapin at isa na doon si Nika. Ano babe, bagay ba sa akin ang gown ko? Maarteng tanong ni Nika na hindi umaalis sa harapan ng salamin. Hindi naman mapakali si John habang nakaupo. Naiinis ang lalaki dahil ipakikilala na ang magiging CEO at President ng R Design Incorporated. At masama ang loob niya dahil papalitan na ito sa pwesto. Ayaw na sana nitong umattend ngunit importanteng naroon ito sa welcome party. Ano bang problema mo? Puna ni Nika dahil kanina pa ito walang imik. Naiinis lang. Walang ganang sagot ng lalaki. Nang sumapit ang 7 ng gabi ay nagsimula na nga ang party. Maraming nakahain na masasarap na pagkain at nakakalat ang waiter na may dalang wine at iba't ibang klase ng alak. Ladies and gentlemen, the R Design Incorporated owner, the CEO Mr. Raimundo Ramos, announce nga ng MC kaya nagpalakpakan ng lahat nang lumabas si Mr. Ramos. Nakamasid lang si John at Nika habang nakaupo sa table kasama ang ilan nilang close friends sa kumpanya. Good evening sa lahat. Narito ako para ipakilala sa inyo ang aking anak na matagal na panahon nang nawalay sa akin. Ang aking tagapagmana at kasama ang aking inaanak at makakasama ng anak ko sa pamamahala ng aming negosyo. Marahil ang iba sa inyo ay kilala na nga sila dahil nagtrabaho pala sila dito sa mababang posisyon at hanga ako sa kanilang dedikasyon pagdating sa trabaho. Masasabi kong karapat dapat sila sa pinakamataas na posisyon ng kumpanya. Anunsyo nga ni Mr. Ramos
Nagtaka ang lahat kung sino ang tinutukoy ng presidente. Nagtaka at nagkatinginan sina Nika at John. No other than my long-lost secret son, Red de Armas. Lumabas mula sa backstage si Red, kasunod si Tessa. And my inaanak, the Vice President, Tessa Agravante. Umugong ang malakas na bulungan at ang iba naman ay pumapalakpak. Napaawang ang labi ni Nika sa nakikita at naririnig. Nagsalubong ang kilay niya at hindi siya makapaniwala. Hindi ito totoo. Iiling-iling na nga lang nabulalas nito. Natulala naman si John Forteza. Panay ang mura ng lalaki. Hindi rin ito makapaniwala. Maya-maya naman ay may lumapit na pulis kay John at pinusasan ito. Anong kasalanan ko? Hiyaw ng lalaki. Pakawalan niyo ko. Hindi naman makakilos si Nika. Nagulat ito sa nangyayari. Maya-maya ay pilit nitong hinihila sa mga pulis ang nakaposas na si John. Bitawan niyo siya! Anong kasalanan ng boyfriend ko? Pagnanakaw sa kumpanya ni Mr. Ramos. Sabi naman ng pulis. At panloloko, pambababae. Sigaw ng babae sa likuran. At ikaw haliparot ka. Alam mo bang may asawa na ang lalaking pinatulan mo at may 8 anak? Nanlilisik ang mga matang wika ng babae. May katabaan ito kaya hinihingal ito habang nagsasalita. Galit na hinablot nito ang buhok ni Nika kaya napahiyaw ang babae. Kaya inawat sila ng mga pulis. Mangiyak-ngiyak at namumula ang mukha ni Nika nang bitawan siya ng babae. Galit na galit pa rin ito habang sumisigaw. Tila na parilisa. Si Nika sa kinatatayuan. Lumingon siya sa paligid. Halos lahat yata ng tao sa kanila nakatuon. Maging si Red na nasa stage ay nakatingin sa kanya. Napahawak siya sa ulo at tumakbo palabas. Sige na, ikulong niyo na yan lalaking yan. Utos nga ni Mr. Ramos. Nang makalis ang mga pulis, ay itinuloy ang kasiyahan. May ilan ding na-promote sa pwesto tulad ni Art na binigyan ng mataas na posisyon sa opisina. Nang sumunod na araw, may natanggap na text message si Red galing kay Nika. Red, sorry sa lahat ng mga nagawa ko sa'yo. Ang laki ng kasalanan ko sa'yo. Patawarin mo ko. Sana hindi pa huli ang lahat para sa ating dalawa. Dumilim ang mukha ni Red nang mabasa yon. Tumipa siya sa cellphone at nagreply ito. May iba na akong mahal. Siya ang babaeng minahal ko kung ano ako. At hindi ako hinusgahan at ipinagtanggol ako sa lahat. Matapos isend ang text message dito ay hindi na nagreply pa si Nika. Tahimik na umiinom ng wine si Red habang nakatingin sa balcony ng bahay. Kay sarap sa pakiramdam na natapos na ang mga problema at panibagong hamon ng buhay ang muli niyang haharapin. Malalim yata ang iniisip mo Tanong nga ni Tessa. Namimiss mo si Nika no? Turan nito sa kanya at may dala itong kopita at bote ng whiskey. Naisip ko lang, naawa lang ako sa kanya. Sagot nga ni Red. Lumapit si Tessa sa railings at tumingin din sa malayo. Ang swerte naman ni Nika. Niloko ka na't lahat-lahat. Siya pa rin ang mahal at iniisip mo. Mahinang sabi nito nang may pait sa tono ng boses. Pinaikot-ikot nito ang laman ng whiskey sa kopita at diretso iyong ininom. Saka muling nagsalin at nilagok ulit. Anong pinagsasasabi mo? Anong mahal? Minahal ko si Nika, oo. Pero noon yun, awa na lang ang meron ako ngayon. Paliwanag nga niya sa babae na panay ng lagok ng whiskey. Mumisito at hindi kumbinsido sa sinabi niya. Tessa, ikaw na ang mahal ko at hindi si Nika. Saglit na natigilan si Tessa. Bumaling ito sa kanya. Ikaw ang mahal ko, kaya huwag ka nang magtampurian. Totoo? Naiiyak na nga ito. Oo, mahal na mahal kita. Handa akong panagutan ang nangyari sa atin. Kinabig niya ang babae at niyakap, kaya tuluyan itong umiyak. Mahal din kita. Red, matagal na. Umiiyak na sabi nito. Huwag ka nang umiyak. Dahil ikaw ang ending ko. Nakangiting sabi niya. At ikaw ang inilaan para sa akin. Thank you sa pagdating mo sa buhay ko, Tessa. Isang buwan ang lumipas, sabay silang nagpakasal. Double wedding dahil nagpakasal din ang mga magulang ni Red. Tuluyan nang nakulong si John Forteza.
Si Nika ay naroon pa rin, iniiwasan na lang nito ang mag-cruise ang landas nila sa trabaho. At labis itong nagsisisi sa ginawa at pinanghihinayangan si Red. Kung hindi lang sana siya naging mukhang pera, siya sana ang kasama ni Red ngayon. Ngunit ang kapalaran ni Red ay si Tessa na siyang nagmamahal dito ng tapat at sila talagang nakatadhana. Ang babaeng kahit kailan, hindi siya hinusgahan at mamahalin siya maging sino pa man. Kaya naman, makalipas nga ang 6 na buwan, matapos ngang maging official si Red at Tessa, naghanda nga ng isang surprise engagement party si Red para nga makapag-propose na kay Tessa. Sa isang beach yun, dahil paborito nga ni Tessa na nagpupunta sa beach. Kaya naman nung araw na yun, akala ni Tessa isang simpleng bakasyon lamang ang pupuntahan nila. Bakit parang bigla-bigla ka na lang nag-aaya na mag-unwind? Siyempre, alam mo namang sobrang stress tayo sa opisina, di ba? Pero Red, parehas tayong aalis dun. Sino naman mamamahala dun? Ibinilin ko na ang lahat sa pwede nating pagkatiwalaan. Tsaka, ibig sabihin ba niyan, hindi tayo pwedeng magbakasyon ng sabay? Napatawa na nga lamang si Tessa. Nakikita nga nito ang pagiging childish ni Red ngayon. O sige na, easy! Hanggang sa makalipas nga ilang oras nakarating na nga sila ng Batangas. Pagpasok nga nila doon, nagtataka si Tessa dahil parang may event. Pero parang kinakabahan siya na hindi niya alam. Bigla siyang hinila ni Red. Pagkatapos hawakan ng kanyang kamay, nagtaka si Tessa dahil nakita nga niya ang mga mahalagang tao sa buhay nila ni Red. Teka, ano ginagawa nila dito? Pero pagharap nga ni Tessa kay Red, nakaluhod na nga ito at may hawak na isang box ng singsing. Tessa, hindi na tayo bumabata. Ang totoo niyan, gusto na kitang makasama habang buhay. Una pa lang kitang nakilala. Humanga na talaga ako sa'yo dahil sa angkin mong pagiging palaban. Kaya andito ako ngayon nakaluhod. Will you marry me, Tessa? Sabi na nga nito at napatakip ng bibig si Tessa. At, yes, oo naman papakasalan kita, Red. Sabi nga nito at hinawakan ng magkabilang pisngi ng lalaki habang tumatayo si Red. Nagyakapan nga sila ng mahigpit. Hinalikan nga ni Red ang noo ni Tessa, pababa sa ilong hanggang sa labi. Kinansyawan pa nga sila ng mga taong nandun, lalong-lalo na si Art at iba pa nilang mga katrabaho nang sila nga ay naging janitor at janitress. Isinuot na nga ni Red kay Tessa ang singsing. After 1 year of preparation, idinaos na nga ang isang engrandeng kasal. Siyempre, hindi pumayag si Mr. Raimundo na maging simple lang ang kanilang kasalan dahil sila nga ang presidente at vice-presidente ng isang malaking kumpanya. Masayang-masaya naman si Red at Tessa dahil dumalo nga ang lahat ng mga empleyado kahit ang mga simpleng empleyado na mababa ang posisyon. Hindi nila kinalimutan dahil alam nila ang pakiramdam ng nasa ganoong sitwasyon. May mga pagkakataon na mararamdaman mo na hindi ka bilong dahil nga sa tingin ng iba ordinaryo lang sila. Pero alam nila na sa mata ng Diyos, tayo ay pantay-pantay. Dinaos nga ng masaya ang kasalan nila. Magmula noon, nabuhay na nga sila ng masaya. Sa buhay ay marami tayong marirealized. Hindi habang panahon ay nasa ilalim tayo. Darating din ang araw na pagpapalain tayo basta maging mabuting tao sa kapwa. Ang mapagpakumbaba ay itinataas at ang mapagmataas ay ibinababa. Destiny decides who you meet in life, but it's only your heart that can decide who gets to stay in your life. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Tessa at Red. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Augustus Rafanan, Ning Rafanan, Presbyteros Rose, Jerry Ramos, Ostonal Lito, Juvelin Romero,
Roslyn Aguilar, Neva Fajardo, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay